Okay, what is up guys, and welcome back to my channel. So as you can see, we're here in our studio, and for today's content, may i-share lang ako sa inyo, no? So, last time, pinakita ko sa isang video ko yung gamit nating suspension para sa ating Honda Click. Ginagamit ko to ng matagal na, and kahit yung isang motor ko, Mio 125, ang suspension niya is ito, YSS G series, no? And masasabi ko sa YSS na yung legit, yung may serial number, na napakaganda niya. And ang YSS is basically from Thailand, no? And they're specializing for hindi lang pang motor, pero pang sasakyan din. In the same time, yung sa Honda Click natin, yun din yung gamit natin actually. YSS G series na yellow. Yan. So, pagka sinabi kasi nating G series, pagkakalam ko dito is this is for like sports, no? Pero napansin ko kasi dito na pwede rin siya sa mga like off-road, no? Hindi naman off-road gaming literal, no? Pero pwede siyang gamitin like sa mga conditions na malubak, and the same time pag may kasama ka, so dalawa kayo, plus may gamit pa kayo, okay siya mag-play. So, last time, dun sa Mio i125 ko, tumagal siya ng like 6 years, 5 to 6 years. And masasabi kong napakatibay niya kasi marami na akong nagawa dun sa motor na yon, like na kinargahan ko pa siya ng mga sako, na fertilizer. Eto, papakita ko sa inyo yung video, which is, lagi ko na lang dyan. And as you can see, is yan, nagawa ko ng parang test regarding sa performance ng YSS. And as you can see, naglagay tayo ng ano dyan, ng mga sako, and pinakita ko rin dyan na ang kaya niya pababa and pataas, no? So maganda yung play ng suspension na to. Ngayon, yung sa YSS naman natin, dun sa Honda Click, no? Kinabitan ko siya like 2019, mga ganyan. Pagkabili namin ng kapatid ko ng Click, unang upgrade doon is yung suspension. Tumagal siya ng 19, 20, 21, 22, 23, 24, ayan, 5 years ulit. Ang pagkakaalam ko, parang binili ata namin yun, kinabitan namin noon mga June or July. Ganyan. So, naka 5 years na siya. And marami na rin itong napuntahan yung ating motor. Na-Click, nakapunta na to ng Maragondon, nakapunta na to ng Kabayang. To cut the story short, napakaganda ng quality niya and napakaganda ng performance niya. So, dumating nga sa time to, nasira na siya. Bumigay na siya. Ang napansin ko ng tagas ng oil, timisis, nagreklamo na rin siya kasi nga kahit yung mga maliliit na mga lubak sa kalsada, medyo masakit na sa katawan. Alam mo yun, yung gano'n, gumagana na siya. Siyempre, nag-invest din tayo, no? So, meron tayong ipapakita ngayon na bagong suspension. Ito ay tinatawag na KYB. Okay? So, nasa atin na yung KYB. So, ito yung ginagamit, guys, yung mga heavy loads, no? Gaya ng mga parcel, mga lalamove. Pwede rin to sa mga grabs, no? Yung mga mabibigat. Pakita ko, guys, ha. Yan. Hindi po ito yung isa, yung parang premium. Ito yung heavy duty, which is mas kakayanin niya yung mga mabibigat na load. Halimbawa ako, bumagsak na ako ng 95 kilograms. Yan. Tapos yung asawa ko, plus 83 ata kilograms. Nag-ride kami, minsan may mga dala pa tayo mabibigat, gaya ng sa U-box natin, or sa top, sa U-box natin, gamit tayo doon. And minsan, nag-off-road tayo, no? So, lumalabas tayo ng kalsada, no? Minsan pupasok tayo ng mga lubak. And as recommended ng Kayaba, Philippines,
mas nire-recommend nila yung heavy duty para talagang sustainability, comfortability, yun ang makukuha mo dun. Pero kung kayo po ay like 80 kilograms pababa, or sabihin natin magaan po kayo, and hindi po kayo nagkakarga ng mga mabibigat, and ano lang, parang solo riding lang po kayo, ganyan. Tapos nagsi-city ride po kayo, and umiikot po kayo. Basta in short, magaan kayo, pwede sa inyo po yung Kayaba na premium. Pakita ko dyan yung itsura niyan. Ayan. So, ang pinagkaiba naman ng heavy duty sa premium, eto, mas kakayanin niya yung bigat. So, this is just a short video, no? Hindi pa natin to kakabit ngayon. Like, I think siguro sa Monday na natin to ikabit. Pero gusto ko na kayo i-update kung ano yung i-upgrade natin dun sa Honda Click natin. Expectation, can't wait, no? Siguro, as sa sinasabi ng mga reviews, ang weight mo ay 80 kilograms, medyo matagtag daw ito. No? Pero kung ang bigat mo naman ay tulad ko, 95 kilograms going up, pretty sure hindi siya ganun katagtag. Okay? Yung front suspension pala natin, guys, is yun pa rin, stock pa rin yung suspension niya, pero yung oil na ginamit natin doon, Motul, okay? Motul na pang heavy. Basta pwede siya pang ano, sa weight ko, pwede siya sa weight ko, plus yung sa weight ng misis ko, plus sa gamit, plus sa off-road gaming, or basta yung pwede sa lubak, ganun. Pakita ko na lang dito sa screen kung ano yun. So, yun. Can't wait to experience if legit siya, no? And kung mapapansin nyo, guys, hindi na ako nagbaso. Okay, hindi na ako nagbaso. Actually, meron tayong budget. Okay, may budget tayo para sa KYB. Ayan, Alpha tsaka Elite, no? Pero I just want to try yung simplicity, comfortability na ibibigay nito. Kahit wala siyang baso. Nga pala, ang kagandahan pala ng suspension ng Kayaba is a double seal, no, sa dust doon sa loob. So anyways, ayun, maganda siya, may double seal siya sa dust and hindi siya madaling masira. And samahan niyo ko, I think sa Monday, para makabitan na natin ito. Hope na may na-contribute akong knowledge or na-share ako sa inyo na a little bit of knowledge kung bakit mas prefer ko si heavy duty na Kayaba. So, yun lang, guys. Thank you guys for watching, and I'll see you in Monday for the installation. Bye-bye!